Assalamualaikum po. Nandito po ako ngayon sa labas. Ayan. Medyo umuulan po ngayon mga sisi at medyo malamig po talaga. So galing po kami sa market kasi namili kami ng aming pangangailangan para po sa Eid. Tapos huminto kami na si bumili ang asawa ko ng bayabas mga sisi para sa aming food check. So kapag ganito po ang panahon na medyo ulan-ulan ay malamig po talaga mga sisi. At pagdating sa bahay mga sisi, yun nga, pagdating sa bahay ay may nakaabang nang naglagay sa akin ng hina. Ito po, basa pa po siya mga sisi. So, kailangan ko pong hintayin ng mga 1 hour bago ko ito hugasan. Ganito po yung itsura ng hina na bago pa lang. Tapos mga sisi Ayan. ay iftar time malapit na. So, nag-fried ako ng isda. Tilapia po ito mga sisi. Ang anak ko po ang nag-video. So, ganito po talaga pag nagluto ako ng isda dito. Kasi, mano kasi sila mga sisi, ayaw nila ng plain lang na isda. So, kailangan lagyan ng mga spices. Kamatis po ito, onions, at mayroon pong luya. Tapos, lalagyan po siya ng coriander leaves. Ganyan po. Oo. Gusto ko sanang mas-cabbage pero ayaw eh. So, ito yung bet nila nakakainin. Kami lang naman ni mister ang kumakain nito mga sisi. Tapos minsan ay yung anak niya. Kaya masarap naman siya mga sisi. Lalo nga plain sa atin is masarap eh. Lalo na kung ganito, diba? So, ito lang po ang ambag ko sa iftar. Tapos ito yung kasambahay nila ay ito po yung mga handa. Mayroon pong pulaw. Si Yusuf ay kumakain ng mga sisi kasi hindi yan fasting. Mga sisi, ngayon pala ay pumunta kami sa rooftop para titingnan namin yung buwan. Ayan. Have moon or no? No moon nga because it's cloudy. Oh, can I capture the stars? Let me check. I know everything is empty here. I use Pro. So I use Pro. I select the iOS. Let's make it bright. Yun na nga mga sisi ay lumabas na kami dito. Nandito na kami sa loob. Nakatulog yung anak ko. Nakatulog siya sa sama ng loob kasi wala daw buwan. Gumamit kami ng kulambo. Ito po yung ginagamit namin kasi ang dami pong lamok mga sisi. So, 6:30 AM na po dito sa Pakistan. Ako lang po ang gising mga sisi kasi after ng siri ay hindi na po ako matutulog niyan after din ng mag-pray. Mag-ano na ako, naglinis na ako. Tapos, tatapusin ko yung tatahiin ko para sa Eid namin ni Yusuf. At sila po ay gigising ay mga nasa 10 or 11 AM. Pag ganito po, holiday kasi ngayon walang pasok ng anak ko or walang online class. Kaya ito po mga sisi. Ang dami pang kalat sa tahian ko mga sisi. Mayroon pa po akong 3 customer pero after Eid na. Kailangan ko maglinis dito sa tahian ko. Ayan, assalamualaikum po mga sisi. Kumusta po kayong lahat? Mega shoutout pala sa lahat ng inyong mga viewers. Yun nga mga sisi ay hindi pala Eid ngayon. So, kagabi, yun nga, umakyat kami ng anak ko, yung nasa video. So, medyo umaambon kagabi. Yun bang very cloudy, kaya wala sigurong buwan na nakikita. Sabi nila is bukas daw, Saturday confirm na daw. So, yung anak ko, simula pa ng 5 PM ay hinihintay niya talagang magdilim kasi gusto niya daw videohan yung buwan ng Eid. So, natulog siya is midnight na kasi sabi niya, hinihintay niya ang buwan. Sabi ko, wala nga buwan, bukas na. Bukas ang gabi. So, ang Eid talaga dito is Saturday. Yun daw ang confirm. Kahapon kasi, yung mga tao dito na nag-check sa buwan ay tinitingnan nila, wala talaga. So, ayun nga, marami talagang bawal dito sa pamilya ng asawa ko mga sisi. Yung pagbigay nila ng mga charity or kagaya nito Eid mga sisi. Bawal talaga na i-post mo or picturean. Kaya hindi talaga pwede. Kaya ako kahit nagba-vlog ako,
hindi ko na yan na kinukuha na ng video mga sisi kasi ayaw niya. Oo, 'di ba? Kahit yung mukha niya ayaw niyang ipakita eh. Oo, ayaw nila ng pamilya niya ng mga ganyan mga sisi. So nirerespeto ko 'yan. At alam niyo ba kung anong natutuklasan ko dito? Um, yung sa asawa ko, every year, yung 10% ng kita nila ay iniipon nila iyan. Tapos, every time na ganito na may Ramadan or Eid, ay binibigay nila iyan. Oo. So, kahit katulad sa atin sa Pilipinas, ay naano talaga ako, na-curious talaga ako. Kasi iba kasi yung ano natin sa Pilipinas no, yung kinakalakihan, lalong-lalo na sa akin. So, natuto rin ako sa kanya, marami akong natututunan. Ganon pala yun. At naano lang ako, sabi ko sa kanya, marami namang mga vlogger na yun nga, pinopost ang ganyan. Sabi niya, huwag daw. Kasi private daw yan. Kaya, yun, wala na akong magawa. Pag ganyan mga bagay. Mm. Kaya, isa din sa dahilan na nakikita ko na maganda pala na sasabihin natin na kasi marami akong naririnig sa Pilipinas na pag Muslim talaga, kasi balik Islam ako, di ba? Pag Muslim talaga, mga ano daw, mga, yun bang, mainitin ang ulo, tapos daw ay, dami-daming mga negative kong narinig. Pero, nung nakilala ko at nakasama ko yung pamilya ng asawa ko, doon ko natutuklasan ang mga magandang bagay na kung ano ba talaga ang mga Muslim. Oo. Kaya sa tao lang po talaga iyan mga sisi. So, dito sa Pakistan, nung isang araw ay pumunta kami ng city, di ba? Kasi may pinipick up kami na ano, nung nag-get sa amin na hindi nga kami tumuloy. Oo, doon lang ako dinadrop ni Mr. sa halfway. Kasi sumakay na siya ng ano, ng rider kasi napakalayo talaga mga sisi. Dahil sa traffic ba, nagiging 2 hours yung biyahe namin. Kinuha yung pinadala ng kabayan natin na galing Hong Kong. So, ang asawa ko talaga, ayaw niya talaga. Gusto niyang padala na lang ng rider. Kasi nga, masyadong traffic. Tapos, lalo na Ramadan, napa-fasting, masyadong mainit that time. Oo, walang ulan that time mainit. Sabi ko sa kanya ay kukunin na lang niya kasi nga ay pinadala iyon Kaya kinuha niya. Pero sa totoo lang, ayaw niya talagang biumahin ng malayo. Hindi na siya allowed mga sisi. Kasi may ano na siya sa puso Yung asawa ko ba, mayroon na siyang battery sa puso mga sisi, yung pacemaker ba. So, hindi na siya allowed na biumahay ng malayo na naka-drive sa motor mga sisi. Kasi may nangyari na galing kami namili kami ng tela, bigla siyang inaatake. Oo, buti na lang ay huminto kami. So, after nun, hindi na siya ina-allowed ng mga anak niya. At ako din, ayaw ko siyang bumiyahe ng matagal or malayo na lugar mga sisi. Kasi hindi natin alam yung panahon, hindi natin alam kung anong mangyayari mga sisi ba. Galing kami doon, halfway lang kami, di ba? So, yung anak namin ay si Yusef, dinala ng kapatid niya doon sa bahay ng isang anak ni Mister. Kasi kakatapos lang ng bahay nila, nagpakain siya. Kaya pumunta kami doon, kami nag-iftar. On the way is naabutan kami ng oras pa sa daan. So, nung huminto kami kasi nag-asan na, azan yung hudyat na ba na opening na ng iftar na kailangan mo mag-break ng fast. So, bumili kami ng tubig ni Mister. Pero wala kaming dates. Oo, yung prutas sisi ba na kinakain. Wala kaming dates. So, ang binili ko is patties. 2 patties. At uminom kami ng tubig. At nakita ng lalaki na nagsagawa na ako ng duwa para i-break yung fast ko. Yung hinintuan namin is marami kasi natitinda ng mga prutas, mga sisi. Bigla siyang lumapit sa akin, naming mag-asawa. Binigyan kami ng 4 na dates.
para pag-break ng fast. Ganito talaga mga sisi. Sa daan, makikita mo rin na maraming mga tao na naglatad ng mga pagkain para sa fasting. Mayroon talagang ganyan dito sa Pakistan. Nagbibigay. Kahit kami man dito sa bahay, kapag may kumakatok kasi yung mga rider sa mga Grab, yung ganun mga sisi, mga food panda, ay kapag nag-break na sila ng fast, naabutan sila, ay kumakatok sila, humingi sila ng tubig. Meron talagang ganyan. May kumakatok, kaya binibigyan. Mm-mm. Ganito talaga dito sa Pakistan. Culture na nila iyan. Kung kumakatok ka na humingi ka ng tubig o pagkain, bibigyan ka talaga. Hindi katulad sa atin na um, parang wala masyadong mag-entertain. Oo, doon sa Pilipinas. May magbigay pero hindi lahat. O di ba? Kaya pag bigayan na ng mga yung alam niyo yon, yung 10% na kita every year ay kailangan siyang ibigay until sa gabi na hindi siya maabutan ng Eid. Oo. Doon ko na pagtanto na ganun pala yun. Kaya nagpadala na kami sa Pilipinas, tapos sa anak ko at sa mga ibang tao dito sa Pakistan na pinipili nila. Kaya kagabi ay may Pilipina akong nilapitan na kaya nangailangan ako ng piso kasi gusto ko makipagpalitan o ipadala ko sa anak ko. Kaya yun mga sisi, hirapan talaga na maghanap ka dito ng legit na papadalahan mo ng pera sa Pilipinas. Ang pinaka-easy way talaga na mapadala ka ng pera sa Pilipinas ay sa Western Union. O mayroon ng mga remittance dito mga sisi. Basta may POC ka lang, yun ang hinahanap kasi nila ay POC. Oo. Kung worker ka dito, dapat may ano ka talaga, may working visa ka. Kagaya ng mga OFW dito. Kaya walang problema kung magpadala ka. So, kahapon mga sisi, akala namin is ngayon ang Eid. So, napalagay ako nito mga sisi. Ganito kasi kapag mag-Eid dito mga sisi, ay before Eid ay nagpapahina kami. Hina ang tawag nito. Ayan, red yung kulay. Tapos yung isa, iba naman. Mm-mm. Kaya hihintayin talaga after na maghina ay hihintayin ng 1 hour para linisin yung kamay. Hugasan lang naman. So ito, hindi naman siya natatanggal kung yung hugasan mga sisi. Ano siya? Tingnan ninyo. Napaka-cute. Pero ayaw ng asawa ko. Pero wala eh. Parang maganda lang. Mm-mm. Kaming lahat na babae dito sa bahay. Ano lang naman kami, babae dito. Tatlo lang naman kami sa bahay na babae. Kasama yung kasambahay sa baba. Napatawag ng tagagawa ng hina. Yun, ni-request tapos nagpahina kami kahapon. Kaya ngayon, tatapusin ko itong damit ni Yusef at sa akin kasi kahapon ay medyo nabisi ako. Namili kami ng mga gagamitin namin sa Eid, kaya nabisi. So, yan lang ang aking masishare sa inyo mga sisi. Eid Mubarak po sa lahat ng ating mga kababayan na kapatid ng mga Muslim na sa ibang mga bansa ay nag-Eid na po. Ay sana lahat ng ating mga prayers ay matanggap po ni Allah. Maraming salamat sa inyo mga sisi. Allah Hafiz.